Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Hinimok ng Malacanang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isumite ang impormasyon kaugnay sa mga maanumalyang flood control projects kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pahayag ni Magalong na handa siyang manguna sa investigasyon sa flood control. Unang ibinunyag ni Magalong na may ilang mambabatas na sangkot sa mga infrastructure projects, kabilang na ang ilang mga mambabatas. Samantala, siniguro naman ni Jose Castro na masinsinang iimbestigahan ang 15 contractors na nakatanggap ng pinakamaraming flood control projects. Hindi naman po siguro kinakailangan pang magkaroon ng isang magli-lead sa probe dahil nga may mekanismo na po at sistema na ibinigay ang ating Pangulo. Ibigay na niya ang report na ito sa ating Pangulo. At kung kinakailangan maidemanda o makasuhan ng may sapat na ebidensya, agad-agad natin po itong dapat gawin. Binigyan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mga e-wallet ng 48 oras para tanggalin ang lahat ng link sa mga online gambling platform. Inanunsyo ito kanina ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement. Dahil dito, simula sa linggo, wala nang direktang link ang mga e-wallet sa mga online gambling platform. Ayon naman kay Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, masasight in contempt ang naturang opisyal kung hindi makakasunod ang mga e-wallet provider sa darating na linggo. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, gikondena sa Department of Education kung DepEd ang pagpamusil sa prinsipal sa Agriculture Central Elementary School sa Midsayap, Cotabato niatong Martes, Agosto 12 ning tuiga. Nasayran nga giposil among prinsipal nga niilang si Arlene Dofredo Alcibar sa riding in tandem samtang padulong kini sa eskwelahan. Sumala sa DepEd, padayon ang ilang koordinasyon sa Philippine National Police, Department of the Interior and Local Government, lokal nga gobyerno ug mga opisyal sa barangay aron nga mailhan ug mapatubag sa balaod ang responsable sa krimen. Naghatag sa bang DepEd og pinansyal nga tabang sa pamilya sa biktima. Samtang kansilado hangtod Biyernes, Agosto 15 ang klase sa mga eskwelahan. Human sa dili makatarunganong pagpusil sa ilang prinsipal. Samtang gikumpirma sa Midsayap LGU nga ana-ana sa luwas nga kahimtang ang prinsipal. She is stable, in a stable condition, and was immediately brought to Amado Diaz and now transferred to another hospital of undisclosed place due to security, and she's now doing well. 300 ka persons deprived of liberty kun mga PDL gikan sa nagkalain-laing pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP sa Caraga Region ang malampusong nakahuman sa ilang pagtuunobo sa Alternative Learning System kon ALS alang sa school year 2024 to 2025. Ang mga graduates nakalampos sa elementary, junior high school ug senior high school gipahigayon ang ilang graduation ceremony sa tagsatag sa ka-jail facilities sa BJMP Caraga, inubanan sa presensya sa ilang pamilya. Ang ALS program sa Department of Education kung DepEd ug BJMP nagtumong nga mahatagan ang mga PDL ug dekalidad nga edukasyon aron andam sila sa pagbalik sa katilingban ug makabot ang mas maayong kaugmaon. Gipasidunggan sab sa BJMP Caraga ang determinasyon sa mga PDL nga nagpadayon sa pagtuon bisan ana sulod sa jail facility. O mo kato mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.